Kayo mga anak, andito kayo. Let me say to all of you, hanggang buhay ang mga magulang nyo, paglingkuran nyo. Huwag nyo intayin utusan kayo, magkusa kayo. Huwag nyo intayin gisingin kayo, tawagan pa kayo sa cellphone, magkusa po kayo. At huwag nyo ipagpalit ang mga magulang nyo na kayo inuutusan na mag-drive, samahan sila, mamalengke, gawin to, gawin yun. Sa inyong mga kaibigan, kaklase, kay gaano kayaman yan para sila po yung bigay nyo ng panot, hindi yung mga magulang nyo. Mali po yun. Marami kayong makikitang magulang, pero hindi kayo makakita na maraming ina na nahirapang mga anak at kayo po ang bunga. At wag na wag kayong sasagot sa mga magulang nyo kahit hindi nyo gusto ang sinasabi nila. Wag na wag kayong magdadabog. Wag na wag kayong iirap. At wag na wag nyo i-chismis yung weakness ng tatay at nanay nyo, papa, mama, daddy o mami, kung anong tawag nyo sa kanila, kung kani-kanino pa. Malaking kasalanan ang bagay na yun. Mahalin nyo ang mga magulang nyo. Uunlad kayo, hahaba buhay nyo. Maaaring hindi nyo gusto sinasabi nila, maaaring hindi sila tama, pero bilang magulang, respetuhin nyo sila. At ang pananahimik ay respeto. Ang sabi ko, pananahimik, respeto yan. Anong ibabahay nyo sa mga magulang nyo? Hindi ba malungkot na istorya yan? Dinala kayo ng mga magulang nyo sa sinapupunan, hirap na hirap yung mga ama ninyo na magtrabaho. Iba po yung nag-abroad. Doon na po sila namatay sa abroad. Para lamang pag-aralin kayo, bigyan kayo ng buhay na maganda. Tapos nag-labor yung nanay nyo, na cesarean pa, nahirapan sa panganganak. At kada panganganak, ilang kayo magkakapatid, 2, 3, puro cesarean. Eh yung inyong ama nagtatrabaho sa abroad, umaaring dito sa Pilipinas, nag-o-overtime kahit may sipon, masakit ang ulo, para lang may ibayad sa cesarean. Then lumabas kayo. Tapos nagdagdag ng effort para pag-aralin kayo, nilulutuan kayo, pinatitimpla kayo ng gatas, kinakahalong kayo. Yung puyat na yan, hindi kayang bilangin. Yung gutom na yan, para palakihin kayo. Hindi nakatapos kayo ng pag-aaral. Pagkatapos hindi man lang kayo maglilingkod sa magulang nyo. Hanggang ngayon ba, sa paglaki ninyo, ilulutuan pa kayo? Papakainin pa kayo? Hindi ba dapat kayo na magpakain sa magulang nyo pag may edad na? Kayo na mag-drive, kayo pa ipagdadrive. Kayo pagigisingin kasi kakain na, imbis na kayo yung gumising sa kanila kasi nakaluto na kayo, kakain na yung mga magulang nyo na may edad na at kayo naman dapat ang tumamay sa kanila. At kung merong konting pagkakamali, yung mga magulang nyo, aakusahan ninyo, matuwid ba yan? Dapat ba yan? Mag-isip po tayo. Ayaw nyo man sa anyot attitude ng mga magulang nyo sa inyo, huwag nyo kakalimutan. Every parents represent our Heavenly Father. At kahit palagi kayong utusan na parang hindi kayo malaya, pagpasalamat ninyo. At dahil sa mga magulang nyo na nagpagal sa inyo, buhay po pinuhunan, magmula nang kayo po'y ilagay sa sinapupunan ng inyong ina. Hanggang kayo po'y lumaki, hanggang kayo po'y mag-asawa, hanggang bumaba ang Lord, buhay po pinuhunan. Nagpagal sa inyo ng totoo. Kung sila man ibigay nyo ng pera, hindi po sapat yun. Unang sweldo, 2 sweldo, 3 sweldo, hindi po sapat yun. Buhay po binayad para isilang kahit palakihin. At walang kabayarang salapi ang buhay na binayad. Wala. Ang sabi ko, walang kabayarang salapi ang buhay na binayad. Nag-uusap po tayong maglingkod. Huwag nyo nang intay utusan kayo, magpakasipag kayo. Palad nyo nga, may nanay at tatay kayo. Ako murang gulang ko lang mamatay yung ama ko 5 taon lang ako.
Hindi ko nga alam kung ano yung buong ayos ng ama ko eh. Yung buong figure ng mukha niya. Meron man ako nakita noon eh, ilang pirasong lumang larawan eh, wala na ata yun. Nung ako'y maliit, 5 taon ako lang mamatay yung ama ko. Dumaki na lang po kami sa mga tiyuhin namin, tumulong, dumamay. Eh kayo, may mga ama't ina kayo. Hindi ko naranasan yung kalong ng ama. Yung maisakay sa balikat niya, hindi ko naranasan yun. Yung maisama sa mall, sa restaurant, kumain kami, hindi ako nakaranas noon. Yung maibili ng polo, kasi 5 taon ako eh. Hindi ko naranasan yun. Eh kayo, ang palad nyo. Pero kahit ang murang gulang ang edad ko nang mawalan ako ng ama, eh ako'y naging ama. Dahil nakilala ko ang Diyos at makita ko ang ama na ama sa langit, ako'y nagpakaama sa lupa. Lahat ng ama'y tinuturuan ko na magpakaama kayo sa inyong mga anak. Kayo mga anak, mahalin niyo ang inyong mga ama sa langit at yung mga gulang sa lupa. Huwag niyo silang pagbilangan ng ginagawa ninyo, binibigay ninyo, pinaglilingkod ninyo. Tawan-tuwa kami ni nanay pag pinagdadrive kami ng aming mga anak. Yung aming pong 3 anak, lahat yan ay ipagdrive kami. Si Rachel, marunong mag-drive po yan, ay ipagdadrive kami, tuwang-tuwa po kami. Alam niyo, nang maliliit pa anak ko, pinalaki ni nanay Ellen yan. Wala ako sa bahay, kinuwento ko lang nga sa inyo yung paglilingkod ko eh, talagang paglilingkod. Maliit po bahay namin si Ermin. Uuwi po ako ng bahay, madaling araw kadalasan. Tulog na po mga anak namin. Hindi ko alam kung anong sabon yung sinabon ni nanay sa mga anak ko, perla ata yun. Pero tulog na yung mga anak ko, mababango na. Pag siningot ko yung mga anak ko, oh, may perla to minsan Tide. Pero yung mga anak ko, nakaligo yan, tulog. At yung pulbos nila na pinigana ni nanay, kasi kukunti na lang man, at least kumakasya sa 3, nawisikan. Halikan ko po yan, binibless ko. At pag ako po'y dumating po ng alas 9 ng gabi, nakaayos na po mga anak ko nakaligo. Hindi na pinag-uusapan suot nila. Alam nyo na ordinaryo kasi nga nagsimula ako mag-full time eh. Sa isang bahay na maliit kami nakatira, si Ermin, bungalow, maliit pero presentable. Yung mga anak ko nagdadala ng sinelas ko pagdating ko sa bahay. Yung sinelas, nahabot na ni Rapi yan. Kasi siya panganay. Si Rachel, minamasahe na likod ko. Si Jonjo nakatingin kasi maliit pa. Ngayon lumaki po sila. Sila naglilinis ng bahay namin. Tinuruan po ng nanay. Hindi lumaki ang anak ko sa luho. Lumaki po sila sa magandang simula. Eh nung maliliit pa yung mga anak natin, ang sabi ng mga anak, Mapa! Saan ka pupunta? Ba't mo kami iwanan pa? Paano kami? Maliliit pa kami. Eh, nung malalaki na yung mga anak, sabi ng mga magulang, Anak! Saan ka pupunta? Matatanda na kami, sino mag-aalaga sa amin? Alam nyo, ang buhay po natin sa mundong to, dapat kapakinapakinabang sa Diyos. Nakita ko nga po yung clippings natin nung nakalipas sa TV. Sabi ko kay nanay, Love, tinan mo. Napapanood ako ng buong Pilipinas ng mga anak mo at buong mundo. Ito, nagsasalita ako sa TV. Pero wala silang kalam-alam na ng oras na yan, nagsasuffer ako ng 2 araw. Walang nakakaalam nun. Grabing suffering ko ng 2 araw na yun na ikaw yung saksi. Kung ganong suffering yung dinanas ko. Magdamag, hindi ako nakakatulog. Wala silang amalay-malay habang nagtitape ako. Nung oras na yan, na wala akong tulog at hindi ako kumakain. Miyak po si nanay. Dapat tambuhin natin kapakinapakinabang sa Diyos. At di rin alam ng mga anak mo nung tayo tumayo sa bayan na yan, nagturo ako ng 5 oras, nagpray sa mga may sakit, nagbigay ng pagkain sa mahihirap. Na hindi nila alam ng oras na yan. Eh grabe yung suffering na dinadanas ko.
Pero dapat din nilang malaman na sa likod ng lahat ng ito, kahit minsan, hindi tayo iniwanan ng Diyos. Wala pong lugi sa Diyos. Dapat ang buhay nating kapakinabangan sa huling yugto ng mundong to. Bago na po tayong nilalang, dala na natin ang nature ni Jesus. Maglingkod tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa mga magulang natin, isang pamilya, maglingkod po tayong lahat. Sino gusto niya magturo sa inyo? Kapitbahay niyo? Mag-correct sa inyo, mga anak? Kaklase niyo? Masasamang tao? Government official? Turuan kayo ng sex education sa school at bigyan kayo ng kondom? Sino? O mga magulang niyo? Magulang nyo, maunawaan kayo sa lahat ng bagay. Kaibigan nyo, kakilala. Sino pa, iba pa, marami pa. Hindi nila kayo maintindi. At iiwanan kayo ng lahat. Pero ang inyong ama't ina, hanggang sa wakas ng mundong ito, hindi kayo iiwanan.